Guten Morgen. Good morning, everyone. Uy, nahiya pa siya. Okay. Prepare ko na si Ethan para sa kindergarten. Then, ihatid ito siya ng kanyang papa. Dahil until now, hindi pa din tayo kagamit ng bike. Papa will bring you lemon. Pikachu. Pikachu. Mama. Sus, hose is so klein. Clothes is so klein. Ang bilis tumubo ni Ethan. Yung mga damit niya, maliliit na. Old ka? Ngayon pala, it's already 7:10. So, meron pang time si Ethan. Medyo late naman siya pumupunta sa kindergarten. Kapag ako ang naghahatid, 8 na siya dumadating. You will go to kindy and you will eat your food and you will be strong. Jag fick kojatajus i mig. Really? Yeah. Fick kojatajus. Mm-hmm. So, Ethan will go now. And nag-snow pala kanina. Ah, so cold. Chat, can you bring this? So, if they go out later, he can use it. Oh, it's really cold. Anak! Bring this! Ang lamig. Sobrang mahangin din. And, slippery? Glatt? Smashy. Schatzi, schnell! Ich bin so kalt! What is that? Ha? So, ayan. Sobrang daming snow. Ethan! Ethan! Sag mal tschüss zu Mama! Liebe dich, Ethan! So, ayun. Ni asawa si Ethan sa kindergarten. Sobrang lamig. Mahangin kasi siya. Dito kasi kapag hindi lang mahangin, okay lang siya. Kaya lang yung lamig, pero kapag windy siya, mag times 2 yung lamig mo. Oh my God! Alam nyo ba, I thought na mag-spring na dito sa amin, pero ayan, pinamukha talaga sa akin. Wala pa talagang spring dahil nag-snow na naman dito sa amin. And sobrang lamig pa and sobrang daming snow na naman. Though it's still winter dahil February pa dito. Pero grabe talaga, sobrang lamig and hindi nga nakapunta si Ethan sa kindergarten dahil mahirap mag-drive kapag sobrang maraming snow at frozen. Nag-froze yung daan ba? Glatt tawag sa German. So, mahirap mag-drive and si asawa hindi din nakapunta sa work dahil yun nga, nag-slide yung sasakyan. Hindi kapag kasi super slidey, yung brake is hindi gumagana. Like, even if nag-brake ka, umaandar, nag-ano pa din yung sasakyan. Gumagalaw pa din yung sasakyan. So, delikado siya. Hello? Yung ating garden na naghihintay, napuno ng ice. Oh my God. Noong nakaraan, naglinis-linis pa ako dito. Ngayon, napuno na naman ng ice. Napuno na naman ng snow. Sobrang puti. Para tayong dito, Christmas. Winter Wonderland. So far, come! Parang lumakga si Alayna. So, ein Quatsch. Lumayas na yung aso namin, oh. Hello, guys. Ang lamig pa din dito sa amin. Pero nakikita ko na nahilis yung mga snow na ang dami kanina. Nung lumabas kami, ang daming snow. Ngayon, natunaw na siya. Dahil medyo nag-warm ngayon and tuwang-tuwa ako dahil lumabas kanina yung araw. Diba? Yun na lang yung ikaka-happy ko, yung lumabas yung araw. Dahil ayoko na talaga yung sobrang dilim. Anyway, yung ating tingnan nyo naman ang nangyari nitong ating sayote. Parang wala na talaga ito siyang, hindi na talaga siya ito mabuhi. Yung mga leaves niya is nagsisimula na siyang mag-brown. Pero naman, itong isa is dumadami yung kanyang mga dahon and dumadami yung kanyang mga sprout and natutuwa ako dahil tingnan niyo naman, bago pa lang yan siya. Itong mga dahon na ito, bago labas yan siya. So,
ang galing. Kailangan pala natin itong diligan. Pero gusto kong lumabas at tingnan yung ating seedling doon sa kabilang bahay. Sabi kasi ni asawa, nag-ano daw, nabuhi na daw. May mga nag-sprout na daw. Ngayon lang kasi, kanina lang kasi niya nakita na nag-sprout na yung mga itinanim natin dito. Ah! Wow! Ang ganda ng itsura. Ayan, ito pala yung nakita niya. Ang hahaba na ng mga pipino. Ang problema nito is humaba siya. So, I think hindi pa din natin yan pwede na i-repat. Itong ating broccoli, mahaba na din. Dito sa baba, wala pa ding nag-sprout. Ito yung ating okra, talong, malunggay. Iwan ko na lang dito sa malunggay dahil last year nga hindi niyan siya tumubo. Ito okra purple. Sana meron tayo nitong mga maitanim. Kasi ito namang ganitong kaliit pa, hindi pa ito siya pwede na i-transplant. Kaso nga lang, parang hindi siya maganda dahil humaba siya ng humaba. Tapos, I think, kapag meron na itong 5 na dahon, before natin siya i-transfer. Ito namang broccoli, ayan, maliliit din, and humaba siya. Wala akong broccoli last year, kaya gusto ko talaga na magtanim ng broccoli this year. So, sana mag-survive itong ating 4 na broccoli. 4 lang pala yung naitanim ko ng mga broccoli. Bisbisa natin itong ating pananim dito para maganda yung kanilang tubo. Gumawa pala ako ng pandesal, do ng pandesal. Inano ko siya, kailangan ko pa siyang masahin. So, medyo maganda naman yung niya. Pinatubo ko muna siya ba. Hindi na ako nag-video for the recipe dahil na ako noong nakaraan. Gumawa na ako ng recipe nung nakaraan. So, ngayon, masa lang natin ito. Wala kasi ako yung pangmasa ba na anong pangalan nga yung pangmasa talaga na cake mixer, dough mixer. Mas maganda sana yun. Pero ito, okay lang. Imasa natin ito ng mga 5 to 7 minutes. Nakakamiss kasi talaga kumain ng pandesal dito. Lalo na, ibang-iba yung mga tinapay dito sa Germany. Sobrang matigas, kakaiba talaga yung tinapay nila. Pero, nakakabusog. And, it lasts, yung pagkabusog mo, it lasts long. Hindi katulad sa tinapay natin na malambot. Yung mga tinapay nila dito is talagang, sila, matitigas. Sobrang tigas talaga. Talagang yung mga outside niya is talagang matigas, pero malambot yung sa loob. And, hindi matatamis yung mga tinapay nila dito. Ethan, you want to eat pandesal? Mama, make pandesal. Lalagyan ko lang ng oil ito dito. Dito natin ilagay yung ating namasa na to. Namasa ko na pala siya. And then, hihintayin natin ng 1 hour. Papatubuin muna natin ito para talaga sobrang soft yung ating pandesal. Kapag kasi hindi tumubo siya, is matigas yung ating pandesal. Para sobrang soft, kaya papatubuin natin siya. I-rest natin muna siya. Gusto ko nga sana na gumawa ng pandesal na yung ubi. Meron akong ubi flavor dito kasi nga lang ginakabuhi ko anang ubi flavor. Gumawa na ako last time kasi hindi ko siya nakain dahil nasisikmura ako. Tapos, dahil malamig dito sa amin ngayon, ilalagay ko itong ating dough dito sa my heater. Yan yung ginagawa ko para kailangan kasi is room temperature ito siya. Kapag hahayaan mo siya sa malamig, yung kusina namin is medyo malamig, is hindi siya mag-rise, hindi siya tutubo. Kaya nilalagay ko sa taas ng heater. So ito yung heater namin. Dito ko nilalagay sa taas and hihintayin lang natin ito ng 1 hour
And tignan natin kung tutubo ba siya dito. Wala kasi ako ibang malagyan. So, ayan. Diyan ko sa taas nilagay. So, mag-set lang ako ng 1 hour. Yung bata na hindi nakapunta sa kindergarten, nanonood ng TV. Hello? Why are you in the floor? Hmm? So guys, after 1 hour, ito na yung ating dough. Tingnan nyo. Sobrang ganda ng ng pag-alsa ng ating dough. First time ko nakita na ganito talaga kaalsa yung aking dough. It means na nag-work yung ating ginawa na dough. Ang ganda ng itsura niya. So, yung ganitong itsura niya, it means na yung dough mo talaga is perfect. Talagang gumana or talagang tumubo siya. And yan talaga yung kailangan natin sa ating pandesal na tumubo yung dough para yung ating pandesal is kumapal talaga siya and syempre para soft. So, ayan. Wow, ang ganda ng itsura. So, sakit pala yan si asawa. Gano siya. Did you write in your work that you have? Or you still work now? What? Mm-hmm. Hati-hatiin. Good also that? Ja, I put it in the Heizung. sehr gut. So it will be warm. Du hörst einmal auf den Mann. Ja, das gesagt. Ah, Oh je, nicht gut. alles gut. Nicht alles gut, ist nicht gut. Excited na ako nito dahil nag-crave talaga ako na kumain ng pandesal. Uy, mabuti na lang at marunong tayong gumawa ng pandesal. Meron pala tayong breadcrumbs dito dahil lagyan natin ito ng breadcrumbs. Ganyan. Hindi pala pantay yung pagkagawa ko ba. May maliit, may malaki. Anyways, okay lang yan. Meron talagang malaki. Oh. So, yung ating pandesal ay parang luto na siya. I think luto na siya. Ayan na. Oh. Ayan. Ang ganda ng itsura. And, ang lalaki. So, I'm so excited at medyo nagutom na tayo. Ang init. So, ayan yung ating pandesal. Mainit pa siya. Ooh! Maganda talaga siya. Ang soft. Ang soft niya. Last time, nung nagluto ako, ay medyo hindi siya masyadong soft kasi nga hindi tumubo dahil hinayaan ko lang sa loob ng bahay. Sobrang hinayaan ko lang sa aming kitchen at sobrang lamig. Ngayon nga, yung ginawa ko is nilagay ko doon sa heater. Sarap. Tapos, meron akong Eden cheese. Hindi ko na lang nilagay sa loob yung Eden cheese dahil si asawa kasi hindi kumakain ng ganitong cheese. Baka magtataka siya, bakit may cheese sa loob? Nagreklamo pa naman yung aming asawa. Ayan tingnan nyo guys. Oh, ang sarap. Ayan ang ganda ng pagkaluto. Lagyan natin ng cheese. Perfect talaga. Very soft niya. You want to eat pandesal? Hello. That is cheese, Filipino cheese. Warum steht ihr da? Because I eat it with the cheese. Ah. I wanted to put it inside, but I know you will not like you put it inside. Max, so. We call it cheese. Oh, ich
Really good. Really fluffy. Really fluffy. Last time when I cook, when I make last time, it's not so fluffy kasi hindi siya tumubo. Good, no? It's still warm. It's more sweeter when it's not warm. Really good. Sarap. Sarap. Yeah. Okay. Napakasarap nito sa kape, kaso hindi naman ako uminom ng kape. Alam nyo, last year, halos every time ako nagluluto nitong pandesal. Kaso nga lang, feeling ko, ang bilis niyang nagpapataba. So, hindi na ako kumakain minsan ng rice, puro na lang pandesal. Yung cheese ko pala, ito pa yung cheese na natira noong bagong taon. So, last na ito na cheese. Sabi ni asawa, ano ba yung cheese mo? Hindi naman yan tunay na cheese. Kahit pa gano ka ganda at ka-pure at natural and bio yung mga cheese dito. Iba talaga yung cheese natin sa Pilipinas. Iba talaga yung ating Eden cheese. Masarap talaga yun. Si ano yun eh? Si Siri. Meron pala akong bisita dito and meron silang regalo para sa akin. Kalamansi. Last time, pinili ko ito sa, bumili ako nung malaki sa Tom. Ay, maganda to. Yung sayo, ano yun ba? Matagal na yung sayo, di ba? Matagal na. Namunga na din. Meron na pa, unti-unti. Yung sa akin, yung napakalaki na sira. Hindi ko alam kung nasa labas kasi. Ay, hindi mo na siya napasok. Hindi ko napasok! Napakalamig na abutan ng snow. Wala, nasira. Ito, maganda ito dahil may mga maliliit. Tingnan nyo naman yan. Sarap nito sa... Anong pangalan ng ginamos sa inyo? Ginamos. Sarap sa ginamos. May ginamos, tapos kamatis. Ay, sayang, wala pa tayong kamatis. Tuyo. May tuyo. Gusto ko talaga magluto ng tuyo. Ingay talaga ni Emma. Gusto niya sa taas, sa hagdanan. Ako yung napapagod sa mama na ito. Ako yung napapagod. Kanina pa yan sila. Ikot ng ikot. So, tingnan nyo. Sobrang dami. Yan, regalo nila sa akin. So, ang pangalan pala nito is kalamunding. Para pa din siyang kalamansi. Pero ito siya, mas sweeter ito siya kaysa sa kalamansi sa atin. Pero ito yung parang closest. Parang pinaka-close na kalamansi na mabibili mo dito sa Germany. Since dito, walang kalamansi, wala kang mabibili na kalamansi sa mga grocery. Tsaka, kahit sa Asia store, wala silang mga kalamansi. So, usually kapag mag-start ang spring, meron silang ibinibenta na mga ganito. Hindi din karamihan. Kaya, kapag may nabibenta na ganito, usually talaga, dapat talaga mabilis kang bumili. Last time, nakabili ako ng dalawa. Dalawa din yung natigo. So, ayan. I'm so happy. Meron na akong kalamansi. Hindi ko na kailangan na bumili nito. Kailangan lang natin itong alagaan.